Nagsisimula ang pelikula sa Sicily, Italy. Si Don Lorenzo Vitali, isang kilalang pinuno ng krimen, ay umuuwi kasama ang kanyang apo. Ngunit bago pa sila makapasok sa kanilang mansyon, bumulaga sa kanila ang nakakatindig balahibong eksena. Lahat ng kanilang armadong guwardiya ay patay na. Brutal ang pagkakapaslang. Agad na binunot ni Lorenzo ang kanyang baril at inutusan ng apo na manatili sa loob ng sasakyan. Isang kabadong guwardiya ang lumapit at nagsabing pinabantay lang siya sa labas. Dinala nito si Lorenzo papasok ng bahay kung saan mas marami pa siyang nakitang bangkay ng mga tauhan niya. Kalat ang dugo sa buong mansyon. Sa pagpunta nila sa basement, nadatnan nila si Robert McCall hawak ng 2 armadong guwardiya. Payapang ipinaliwanag ni Robert na hindi siya pinapasok ng mga tauhan ni Lorenzo kahit maayos siyang nagtanong. Nainis si Lorenzo sa kapal ng mukha ng lalaking ito na basta-basta na lang pumasok sa kanyang bahay. Tinanong niya kung bakit ginawa ito ni Robert at sagot nito, "May kinuha ka na hindi sayo at nandito ako para bawiin iyon." Nagpakampante si Lorenzo dahil may bantay siya, pero biglang sinabi ni Robert na patay na rin ang 2 niyang tauhan. Binigyan niya si Lorenzo ng 9 na segundo para sumunod. Sa loob lamang ng ilang iglap, mabilis na napatumba ni Robert ang mga bantay at binaril si Lorenzo habang gumagapang palayo. Nang tangkain pa nitong makatakas, tinapos na siya ni Robert at kinuha ang susi ng kanyang vault. Paglabas, nadatnan niya ang apo ni Lorenzo. Payapa niyang sinabi rito na manatili sa sasakyan para hindi mapahamak. Ngunit habang papalayong naglalakad si Robert, bigla siyang binaril sa likod. Ang mismong apo ang pumutok ng baril at pagkatapos ay tumakbong palayo. Alam ni Robert na malala ang kanyang tama. Sinubukan pa niyang tapusin ang sariling buhay, pero wala na siyang bala. Sa halip, ginawa niya ang lahat para mapanatili ang lakas at nakasakay sa ferry pabalik ng mainland. Habang nagmamaneho sa baybayin, nawalan siya ng malay at natagpuan ng isang nagdaraan na motorista na si Gio Bonacci. Dinala siya ni Gio sa isang liblib na baybaying bayan kung saan siya inoperahan at ginamot ng isang doktor na si Enzo Aricio. Pagkagising ni Robert matapos ang operasyon, gusto na sana niyang umalis, pero pinilit siya ni Enzo na magpahinga kung gusto niyang tuluyang gumaling. Makalipas ang ilang araw, nagagamit na ni Robert ang tungkod at naglakad-lakad sa maliit na bayan. Pinagtitinginan siya ng mga lokal, pero nakaiwas siya sa isang checkpoint ng pulis at napaupo sa isang maliit na kafe. Umorder siya ng tsaa, pero imbes na tsaa, cappuccino ang ibinigay ng waitress na may biro pang, "Ang tsaa, para lang yan sa matatanda at mga Ingles." Napangiti si Robert at tinanggap ang kape. Maya-maya'y lumapit si Gio na ngayon ay nalaman niyang bahagi pala ng militar. Ipinakilala nito ang anak na si Gabi bago niya pinauwi at nakipag-usap kay Robert. Hindi niya tinanong tungkol sa nangyari at ang tama ni Robert ay tinawag na simpleng aksidente. Sinabi pa niya na mababait ang mga tao sa bayan at iniabot ang susi ng kotse ni Robert. Sabay sabing hindi niya pinakialaman ang mga gamit nito. Napangiti si Robert, labis na na-appreciate ang kabutihang ipinakita sa kanya. Bumalik pa si Gabi at iniwanan siya ng cookies bilang maliit na regalo. Sa huli, tumawag si Robert nang hindi nagpapakilala upang makipag-ugnayan sa CIA hinggil sa mga pinansyal na koneksyon ng sindikato. Matapos mabawi ni Robert ang pera ni Lorenzo, nagbigay siya ng tip sa isang ahente ng CIA tungkol dito at iniwan ang salapi sa isang lugar na madaling matagpuan ng mga autoridad. Ilang araw ang lumipas, nakaupo si Robert sa isang kafe nang mapansin niya ang isang binatang pumasok at kumuha ng sobre mula sa may-ari. Pinabayaan lang niya ito at hindi pinansin. Kinabukasan, napadaan siya sa isang tindahan ng isda. Sa labas, may nakapwesto na mga kasapi ng Camorra Mafia. Sa loob naman, si Marco, isang mataas na miyembro ng sindikato, ay pinipilit ang may-ari na si Angelo na magbigay ng malaking halaga. Nakiusap si Angelo na bigyan siya ng palugit, pero imbes na kaawaan, binugbog siya ni Marco sa harap ng lahat. Narinig at nasaksihan ito ni Robert habang patagong nagmamasid. Umalis ang grupo sakay ng kanilang mga motor, iniwan ang matinding pagbabanta. Pagbalik nila sa Naples, nagtungo si Marco sa kanyang nakatatandang kapatid na si Vincent, ang tunay na pinuno ng Camorra. Abala noon si Vincent sa pagpuwersa sa mga residente ng isang gusali
na pumirma ng deed para maitayo ang kanyang pinaplanong hotel. May ilan na tumanggi, kaya naglakad siya palayo na parabang wala lang. Ngunit pagbaba niya, sinalubong niya si Marco at muling pinaalalahanan ito na masyado siyang maingay at nakaka-attract ng atensyon. Biglang nahulog mula sa itaas ang isang matandang ama ng mga residenteng tumanggi, nakabitin sa lubid sa bintana. Malamig na iniutos ni Vincent na hayaan ang bangkay na nakasabit bilang babala sa lahat. Samantala, naghahapunan sina Robert at ang doktor na si Enzo. Plano sanang pumunta si Enzo sa palengke kinabukasan para bumili ng isda. Pero nagboluntaryo si Robert na siya na lang ang pupunta. Sa pagpunta niya sa tindahan ni Angelo, muli niyang nakasalubong ang waitress mula sa kafe, si Amina. Tinuruan siya nito kung paano makakakilala ng sariwang isda at binati pa ang kanyang sombrero, bagay na lalong nakakuha ng interes ni Robert. Nagpilit siyang bayaran ng isda pero tinanggihan siya ni Angelo at sinabing ituring na lang siyang kaibigan. Dahil sa anonymous call ni Robert, dumating naman sa mansyon ni Lorenzo ang dalawang CIA officers, si Emma at si Frank. Natuklasan nila ang napakaraming ipinagbabawal na gamot at mahigit 11 milyong dolyar. Nilinis nila ang lugar pero tanging isang set ng fingerprint lang ang nakuha at walang tumutugma rito. Nabahala si Frank dahil wala silang ideya tungkol sa lawak ng operasyon ng sindikato, samantalang si Emma naman ay nagsimulang mag-isip kung sino ang misteryosong tumatawag sa kanila. Muli namang sinuri ni Enzo ang sugat ni Robert at nakitang mabilis itong naghihilom. Naitanong ni Robert kung bakit siya tinulungan ng doktor nang hindi man lang nagtatanong o nagsumbong sa mga pulis. Ang sagot ni Enzo, kasi mabuting tao ka. Lalong bumigat ito sa isip ni Robert. Sa kabilang banda, muling nag-usap sina Vincent at Marco. Pinaplano nilang dagdagan pa ang pananakot sa mga residente para mapilitan ang lahat na lisanin ang bayan dahil nais nilang patayuan ito ng kasino at hotel. Mahiwaga ang sinabi ni Vincent pero malinaw na alam ni Marco kung ano ang ibig niyang ipahiwatig. Pagkaraan ng ilang araw, halos magaling na si Robert at nakapaghanda na ng kanyang gamit para lisanin ang lugar. Ngunit bago pa siya makaalis, bumulaga ang kaguluhan sa buong bayan. Sinilaban ng mafia ang tindahan ni Angelo. Halos mabaliw ito habang pinapanood na unti-unting naglalaho ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Mula sa malayo, pinanood ni Robert ang nangyari. Labis siyang nasaktan sa pagkasira ng tindahan ni Angelo at sa paghihirap ng mga taong natutunan na niyang mahalin. Paglingon niya, nakita niya sina Marco at ang kanyang mga tauhan at agad niyang naunawaan kung sino ang may kagagawan. Sa puntong yon, nagdesisyon si Robert na hindi aalis. Mananatili siya upang tulungan ang mga residente na muling bumangon. Samantala, nakakuha si Gio ng video footage ng panununog at sinimulan niyang imbestigahan. Sinusundan ang van na ginamit ng mga salarin. Kinagabihan, nasa kafe si Robert, abala sa pagtiklop ng kanyang mga napkin gaya ng nakasanayan. Napansin siya ni Amina at nagtaka kung bakit ganoon ang kanyang kakaibang ugali. Nagtanong siya tungkol sa mga pagkain na kinakain ni Robert sa Amerika at nag-alok na ipakilala sa kanya ang tunay na lutong Italyano sa kondisyong isusuot niya ang sombrerong gustong-gusto niya. Dinala ni Amina si Robert sa isang buffet style na salusalo kung saan nagsasama-sama ang mga residente para kumain. Doon unti-unti niyang naramdaman ang init ng komunidad. Kinabukasan, nagkakape si Robert nang mapansin niyang palihim siyang kinukunan ng litrato ng isang babae. Nilapitan niya ito at agad na nakilala, si Emma, ang CIA agent. Sinabi ni Robert na siya ang dapat pasalamatan sa tip na ibinigay niya. Tinangka ni Emma na alamin kung sino siya at kanino siya nagtatrabaho. Pero iniwasan ni Robert ang tanong at pinaalalahanan lang siyang huwag masyadong halata sa pagmamanman. Nagtanong pa si Emma tungkol sa mga bangkay sa mansyon at kung siya ba ang pumatay sa kanila, ngunit muling tumanggi si Robert na sumagot. Pinilit niyang ipaintindi kay Emma na baka magulat siya sa katotohanang matutuklasan niya balang araw. Samantala, dumating si Gio sa paaralan para sunduin ang anak niyang si Gabi. Doon siya nakatanggap ng nakakatakot na tawag. May boses na nagsabing hawak nila ang kanyang anak. Agad siyang tumakbo pa uwi at nadatnan ang bahay niyang pinasok ng mga tauhan ni Vincent. Nandoon sina Marco, hawak bilang bihag, ang asawa niyang si Kiara at si Gabi.
Walang awang binugbog si Gio ni Marco at tinutukan pa ng baril si Gabi bilang babala. Kapag nag-usisa ka pa, pamilya mo ang susunod. Matapos ang insidente, kinamot si Gio ni Enzo, ngunit pilit nitong iniiwasang magsabi ng totoo kay Robert. Nagtanong si Robert at simpleng tugon ni Enzo ay nadapa lang si Gio. Doon napagtanto ni Robert na may mali. Ibinahagi ni Enzo na ang Camorra ay parang cancer, unti-unting sumisira sa bayan at halos imposibleng gamutin. Lalo itong nagbigay ng dahilan kay Robert na makialam. Nagpunta siya sa simbahan at muling nakasalubong si Emma. Sabi ni Emma, parang multo si Robert dahil wala siyang makuhang impormasyon tungkol dito. Pero dahil nagbigay siya ng malaking lead sa CIA, off the hook muna siya. Doon inamin ni Robert na siya mismo ang tumawag at sinadya niyang mahanap siya ni Emma, bagay na lalong nagpasigla sa interes ng ahente. Makalipas ang ilang gabi, tahimik na naghahapunan ng pamilya ni Gio nang biglang pumasok sina Marco at ang kanyang mga tauhan. Umupo si Marco at nag-utos na bigyan sila ng mga bangka para sa kanilang operasyon. Ngunit napatigil siya nang mapansin ang malamig na titig ni Robert mula sa kabilang mesa. Naglakad si Gio palapit kay Robert at pabulong na sinabi, "Makialam ka na lang sa sarili mong buhay." Ngunit kalmado lang na tumugon si Robert, sinabi niyang mahal niya ang lugar at ang mga tao dito. At halos pakiusapan niya si Marco na ilipat na lang ang kanilang negosyo sa ibang bayan. Pinagtawanan siya ni Marco at ng kanyang mga tauhan, ngunit biglang hinawakan ni Robert ang braso ni Marco at pinisil ang isang nerve. Nagbigay ito ng matinding sakit na halos mapasigaw si Marco sa harap ng lahat. Matapos pahiya si Marco, pinilit ni Robert na tanggalin nito ang sariling armas bago siya pinayagang makaalis. Iniwan niya ang kanyang dangal sa sahig habang nagulat ang lahat ng mga tao sa kafe. Paglabas, sinalubong ni Marco ang dalawa niyang tauhan. Galit na galit siya at paulit-ulit na nangakong papatayin niya si Robert dahil nakikialam ito sa kanilang negosyo. Habang nagpaplano ng paghihiganti, biglang huminto ang isang van. Sa loob nito, isa na namang miyembro ng Camorra ang patay. Ginamit ni Robert ang kaguluhan para makalapit. Mabilis niyang napatumba ang isa pang tauhan at hinarap mismo si Marco. Naglabas ng patalim si Marco, ngunit nakangiting binali ni Robert ang kanyang braso. At sa malamig na paraan, pinilit niya itong saksakin ng sarili, nakatitig pa sa mga mata nito hanggang sa tuluyan itong mamatay. At pagkatapos parang anino siyang naglaho. Samantala, isang malakas na pambobomba ang yumanig sa Rome. Nadiskubre ni na Frank at Emma na ang perang galing sa droga ay ginagamit upang punduhan ang mga teroristang operasyon sa ibang bansa. Nagsimula silang mag-ipon ng impormasyon na muling nagdala sa kanila sa Camorra. Lumapit si Emma sa hepe ng pulisya ng Italy upang humiling ng permiso na makapanayam ang ilang kasapi ng sindikato. Ngunit tinanggihan ito ng hepe at itinapon ang isa sa mga file. Hindi nagpadaig si Emma. Kinuha pa rin niya ang isa sa mga lalaki at dinala sa isang lihim na lugar. Doon, nakuha niya ang mahalagang impormasyon tungkol sa operasyon ng Camorra, dahilan upang sabay-sabay na magsagawa ng raid ang CIA at Italian police laban sa negosyo ni Vincent. Sa libing ni Marco, dumating ang hepe ng pulisya at diretsong kinausap si Vincent. Sinabi niya na dapat nang ihinto ni Vincent ang kanyang mga operasyon at binigyang babala tungkol kay Emma, pati na rin ang impormasyong galing sa intelligence na konektado sila sa mga terorista at sa pambobomba sa Rome. Ngunit imbes na matakot, malamig na sagot ni Vincent. Wala siyang pakialam sa mga pambobomba at si Emma ay siya mismo ang bahalang alisin. Nang insultuhin pa siya ng hepe at tawaging barbaro, nagalit si Vincent. Hinawakan ng mga tauhan niya ang hepe at walang awang pinutol ang kanyang kamay bago siya isinakay sa kotse para dalhin sa ospital. Bago ito umalis, pinaalala ni Vincent na gawin nito ang trabaho na binabayaran sa kanya. Nabalitaan ni Emma ang nangyari sa hepe at inutusan siyang pumunta sa ospital para makausap ito. Ngunit bago siya makaalis, nakatanggap siya ng tawag mula kay Robert. Binalaan siya nito na may impormasyon ang Camorra tungkol sa kanya. Biglang natigil si Emma at buti na lang dahil ilang segundo lang ang lumipas, sumabog ang sasakyan na nakalaansa ng papatayin siya. Kinagabihan, dinakip ni Vincent at ng kanyang mga tauhan si Gio at dinala sa gitna ng bayan. Sa harap ng lahat ng residente,
Tinutukan nila ito ng baril at binaril pa sa tainga. Malamig na sinabi ni Vincent na papatayin nila si Gio, maliban na lang kung lalabas ang pumatay sa kanyang kapatid. Habang nanonood ang buong bayan, biglang narinig ang boses ni Robert mula sa dilim. Tama na, lumabas siya, dala ang 2 baril at hinarap mismo si Vincent. Sinabi niya na natagpuan na niya ang kapayapaan sa bayang iyon at hindi niya hahayaang sirain ito ni Vincent. Mabigat ang loob, naglakad siya palapit at kusang sumuko, handang ibigay ang sarili kapalit ng kaligtasan ng buong bayan. Ihinahanda na ni Vincent ang baril upang barilin siya, ngunit biglang pumutok ang isang bala. Si Enzo nakatutok ngayon ang baril kay Vincent. Hawak pa rin ng mga tauhan ni Vincent si Gio at ang kanyang asawa nang magsimulang maglabasan ng mga tao sa bayan. Nagsimula silang mag-video gamit ang kanilang mga cellphone, dahilan para umatras si Vincent. Bago siya tuluyang umalis, galit niyang sinabi kay Robert na babalik siya at dudurugin ang buong bayan. Kalmado namang sagot ni Robert, "Sige, hintayin kita. Nandito lang ako." Kinagabihan, nagtipon si Vincent at ang kanyang mga tauhan para kumain. Wala pa rin silang nakukuhang impormasyon tungkol kay Robert. Buong yabang na nangako si Vincent na sa susunod na gabi, papatayin nila si Robert at sila na ang magmamay-ari ng bayan. Ngunit naunang kumilos si Robert. Maagang gabi pa lang may narinig na car alarm ang isa sa mga gwardya ni Vincent. Nang puntahan niya ito, bigla na lang siyang pinatahimik ni Robert. Sunod namang binaril ang isa pang bantay, kasabay ng pagpatay ng kuryente sa buong compound. Sa loob lamang ng ilang segundo, 3 gwardya ang natamaan sa ulo, patay agad. Habang nakabantay ang isa sa CCTV, biglang tinuhog siya sa lalamunan gamit ang isang metal rod. Tahimik na gumagalaw si Robert na parang multo, isa-isang tinatapos ang mga tauhan ni Vincent nang walang nakakaramdam. Samantala, natutulog si Vincent nang magising sa pagtulo ng dugo mula sa kisame. Biglang nabasag ang bubong na salamin at bumagsak ang katawan ng isa niyang gwardya. Nakabitin ng patiwarik parang pinyata. Hysterical na kinuha ni Vincent ang kanyang baril at sumigaw, pero wala nang tumutugon. Lumabas siya ng kwarto at sinalubong ng mga bangkay ng sarili niyang mga tauhan. Sa dilim, nasilayan niya ang anino ni Robert at nagsimula siyang magpaputok ng walang direksyon, hanggang sa tuluyan siyang napabagsak ni Robert at nawala ng malay. Nagising si Vincent na nakatali ang leeg sa isang poste. Ipinaliwanag ni Robert na pinilit niyang lumunok ng mga tabletas at may 1 minuto lang siya bago tuluyang mamatay sa overdose. Pagkatapos, pinalaya siya ni Robert at pinanood habang nagpapanik, habol hininga, at walang direksyon na naglalakad palabas ng bahay. Habang sinusundan siya ni Robert na parang kalmadong multo, natamaan si Vincent ng paparating na kotse at tuluyan nang bumagsak sa kalsada. Patay. Tahimik lang siyang tinitigan ni Robert bago tuluyang naglaho sa dilim. Maya-maya, bumisita si Robert kay Emma na nakaratay sa ospital matapos ang lahat ng kaguluhan. Ikinwento niya na nagsimula lang ito dahil sa isang taong kakilala niya na nawalan ng pension fund matapos itong mahak. Nais lang sana niyang tumulong, pero doon nagsimula ang kanyang landas patungo kay Lorenzo, sa Camorra at sa huli kay Vincent. Iniwanan ni Robert si Emma ng isang bag ng pera na ipinag-utos niyang dalhin sa mag-asawang balak na lisanin ang kanilang tahanan. Nang matanggap ito ng mag-asawa, humagulhol sila sa tuwa at paulit-ulit na nagpasalamat sa misteryosong taong tumulong sa kanila. Sa huli, pinili ni Robert na manatili sa maliit na bayang iyon kasama ng mga tao na itinuring na rin niyang bagong pamilya. Sana ay nasiyahan kayo sa ating kwento. Salamat sa panonood. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe for more recaps. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo palagi, kaibigan.